Ayun o. Basa na ako. Andiyan pa rin sila. Hindi ka... ayan. Lumalakas yung ano, ambon. Andiyan pa rin yung ano, yung maglola. Ay mag-asawang lolo't lolo. Lola. Ayan. Nakikita nyo yung ano, dalawang matanda. Mga puti na gypsy, homeless sa mga yan. Ayan, doon sa likod ko. Yung isa may kumot sa legs niya. May mga edad na, mga 60 years old above na siguro. Yan. Wala silang matirhan. Diyan sila natulog yata, paupo kasi bawal humiga rito. Uhuliin ng pulis. Yan dyan, oh. Ayaw ko lumapit doon, baka mamaya magalit si lolo. Kanina may nakita akong pulis, ano, tinitignan sila kasi bawal dito eh. Tapos umuulan pa, no, wala silang matirahan. Tingnan niyo around dito, oh. Sa mismong city tayo. Ayan dyan, oh. Medyo spring na yung mga homeless ngayon, tsaka mga pulobe nagsisilabasan. Last 2 months or 3 months, wala kang makita rito ng mga pulobi kasi snow, talagang manginginig ka sa lamig. Parang nasa refrigerator ka, freezer ka ba, na frozen. Hindi ko alam kung saan nagtatambay ang mga yan. Pero sabi ng asawa ko dati, yung mga homeless daw, ano, maraming namamatay na homeless daw kapag tag-snow, frozen. Ang ano, yung kuminsan daw sila ay sumisiksik sila sa loob ng basurahan kasi yung basurahan daw may ano may takip. Doon sila natutulog kasi medyo mainit. O di kayo doon sa ano yung heater ng tubig. Mainit 'yun eh. Doon sila ano sumisiksik din. Ayan. Kaya sabi ng asawa ko maraming mamatay yung mga homeless. Pero sabi niya doon sa Praharaw, yung mga homeless binigyan sila ng gobyerno na ano parang hotel style ba na matutulog lang sa gabi, sa umaga lalabas na. Tapos naglagay din yung gobyerno ng ano yung parang refrigerator sa labas. Mga homeless lang ang pwedeng kumuha no yung mga pagkain. Ayun. Yung tinitirahan yata nila na mga homeless may pagkain din. Kaso nga lang hindi sila pwedeng mag-stay ng 24 hours, lalabas sila. Pero dito sa maliit na sa town nila, labas na ng Praha, doon sa main capital, wala na. Doon lang yata mayroon yung hotel ng mga homeless. Dito wala pa akong nakikita na mga hotel ng homeless dito. Di ba social ang mga homeless dito, may hotel sila ha. Ayan. Hindi ko pa nakikita 'yun sa Pilipinas. Napanood ko sa TV 'yun ng mga 3 to 4 years ago. Hindi ko na alam ngayon kung open pa 'yun or hindi na. Magtatanong ako sa asawa ko kung open pa or hindi. Ayan Ayan, umaambon na naman. Para na tayong homeless dito na nakaupo. Ayan. Hindi pa umalis yung dalawa eh. Kalat dyan sa likod nila yung pinagkainan nila, pinag-inuman nila. Ayan. Kaya dito, sabi ko sa iyo, naboboring yung yung tagalinis dito. Ngayon, kapag may homeless, nagkakalat sila. Ayan ang problema. Maglilinis yun, magagalit yung tagalinis dito bukas or walang pasok yata ngayon Sabado Linggo, wala holiday dito hindi ko alam kung kailan sila maglilinis. Hindi ko alam kung yung homeless na yun dadalhin nila yung makalat nila dyan sa upuan nila kasi may nakita kong mga pinag-inuman karamihan dito kasi sa katulad nung video ko kahapon na about homeless, mga gypsy, Roma gypsy. Itong mga gypsy na to galing sa India, naglakad papuntang Europa at nagwatak-watak
Hindi sila taga rito. Galing sila sa India na naglakad papunta rito sa Europe at nagwatak-watak na. Ayun. At ngayon, ayan, may mga kasama na yung mga homeless na matatanda. Kahit na mabata rito, binatili yung mga homeless din. Kasi ang rito, hindi sila tinatanggap sa na mag-work dito sa mga shopping mall, sa restaurant. Ayaw na ng mga owner. Hindi ko alam kung bakit. Yun ang sinasabi ng asawa ko. Galing lang naman yung information lahat sa asawa ko. Kaya huwag kayong magalit sa akin about sila. Kasi tinatanong ko rin yung asawa ko. Local siya rito eh. Ayan. Nagtatanaw rin ako minsan. Sabi ko, ba't sa school, sabi ko ganon. Halos nakikita kong mga bata, karamihan, sabi ko, mga puti. Nasa yung mga gypsy na mga bata, makikita mo talaga sa school nila. Halos puti yung mga bata na nasa school. Hindi yata papasok sila. Hindi ko pa natatanong ng asawa. Natanong ko na minsan ng asawa ko. Pero ang sagot niya yata hindi ko na matandaan. Kasi makikita mo sa school ng anak ko, kung minsan may meeting yung mga parents. May nakita akong gypsy, kaso nga lang isa or dalawa lang. Nakikita ko dito sa city nila. Ang daming mga gypsy bata. Hindi ko alam kung saan nag-aaral ang mga yan. Or di kayo doon sa school na pinapasukan ng anak ko. Number 1 yung school na pinapasukan ng anak ko ay number 1 na magaling. Hindi ko alam kung tinatanggap sila doon or hindi. Baka sa ibang school sila papasok. Hindi ko alam kasi hindi ko pa nakikita na mayroon gypsy na nag-aaral. Pailan-ilan lang. Yung iba nakikita kong mga gypsy pagala-gala sa street. Minsan dito may mga gypsy na mga yung mga bata, mga 5 years old, 6 years old, nanghihingi ng pera sa inside shopping mall ha. Tapos kumisan na sila na nakikita ko, sabi nila sa akin, may 5 kurun ka ba? Sabi, yung kurun, yung pera nila rito. Sabi ng asawa ko, huwag mo silang bigyan. Oo naman, kasi kuminsan sabi nga nila, may 5 kurun ka ba? Sabi gano'n. Kasi kulang ang pera ko na pambili may bibili yatang chocolate or candy. Sabi ng asawa ko, wag mo silang bigyan kasi magulang niyan. Kumpleto pa. Tsaka ang daming anak niyan. Sabi gano'n. Nakikita ko naman talaga yung mga magulang nila. Andito sa labas ng sa train station. Andiyan sila nagtatambay, hindi sila nagtatrabaho. Nakatulad ko. hindi nagtatrabaho na katulad ko. Pero yung asawa ko may work. Ayun. Ayan nga lang. Pero yung gypsy na mag-asawa, wala talagang work sila. Katapos, ang lilit pa ng mga anak nila. From mga 1 year old to 3. Parang baitang yung mga anak nila. Sabi ng asawa ko, nagagalit yung asawa ko minsan sinusuportahan ko ang mga yan Sabi ko, bakit naman? Paano? Di ba nagbabayad ako ng tax? Ayun, yun ang binibigay ng gobyerno sa kanila. Kasi sinusuportahan din sila ng gobyerno Yung binabayad mong tax, doon nila kinukuha pambayad. Kasi kapag pag buntis kaya rito, tapos ang dami mong anak, may support yung gobyerno sa kanila. Kaya ayaw na nilang magtrabaho. Maasa na lang sila sa gobyerno at anak sila ng anak. Sabi ko sa asawa ko, di mag-anak tayo ng mag-anak para kahit hindi rin tayo magtrabaho. Sabi ko gano'n sa kanya. Di may suporta yung yung gobyerno. Ay nako. Sabi yung katapos sabi ko sa kanya, kaso nga lang matanda na tayo Sabi ko gano'n, matanda na kami kasi hindi na ako pwedeng mag-anak. Tsaka delikado na sa akin mag-anak. Ay nako. Napahaba na yung kwentuhan natin. Andiyan pa rin mga gypsy, umaambon na tingnan niyo. Ayun basa na ako. Andiyan pa rin sila. Hindi ko ayan.
Oo, lumalakas yung ano, ambon nun, diyan pa rin yung ano, yung maglola. Ay mag-asawang lolo't lolo, lola. Alakas na ng ulan yung dalawang mag-asawang ano, gypsy, yung lola, mga homeless. Hindi pa rin umalis doon sa upuan nila o basa ng ano, jacket. Oo. Tapos wala nga silang matirhan. Ano pa? Nasaan na sila? Nasaan na sila? Ando pa rin sila. Wala na nga sila matirhan. Naninigarilyo pa. Mahal kaya na sigarilyo rito. Kaya na nga kinainis mo minsan. Gusto mo nga silang tulugan. Kaso nga lang, ano, yung pagkain nila or iipunin sana nila yung perang yan. Pinambibili ng alak at ano, yung sigarilyo. Ang mahal ng sigarilyo, isang kahayati, 100. Ay kung malakas silang manigarilyo, ang bawat ano, dalawa pa sila. Nako. Tapos alak pa. Mahal ng alak dito Ayan basang-basa na ako. Nandiyan pa rin yung mag-asawa na matatanda. Ayan. Ay nako. Isa rin yata to Ayan, kanina pa Doon na nga tayo mag ano-ano. Ayan mga pulis Ayun, nandun pa rin sila. Ayaw umalis doon sa park na yan. Ang lakas na ng ulan Ayan. Nakita ko naninigarilyo na yung matanda Ayan. Paali-aligid na yung mga pulis Ayan. Dalawang pulis na. Pupuntahan yan mamaya dyan. Ayan. Kawawa naman sila may ano ano ba yan? Yung kumot. Hindi ko alam kung waterproof yung kumot nila. Ayan. Ayan, basang-basa na ako. Nandun pa rin sila nakaupo. Isa rin yung isa na ano. Isa rin yung isa na nandoon Ang lakas na nga ng ulan. Nandun pa rin siya nakaupo yung lalaki doon. Nakaupo. Sabi ko sa inyo, magsisilabasan yung mga ano mga gypsy sa lungga nila Yung mga homeless. Dahil na pa ano, aligid na ano, mga homeless, mga pulis dito Diyan Alakad tayo, basang-basa na Bayong badge. Ang lamig ngayon, grabe. Ayan, basang-basa na ako. Pero yung jacket ko, waterproof. Ayan. Ang mahiwagang jacket ko na naman, parang lion. Diba? Maganda to pag tagis, no? Kahit na naka-t-shirt ka lang o nakabrasa sa ilalim, mainit pa rin. And holiday ngayon dito. Holiday. Walang kunti ang tao ngayon. Tingnan niyo. Walang tao. Kukunti. Kasi kapag hindi to holiday, ganitong oras, daming student na naghihintay. Tsaka yung mga workers, wala ring trabaho. Holiday rin. Kaya yan. Ay, magtambay na nga tayo rito. Saglit lang. Dito tayo sa harapan ng Tesco groceryhan ngayon. Naumula yung ilong ko. Galing ako sa ang lamig. Freezing ulit. Yan. Hindi pa ako magaling sa sakit ko na sipon. Kaya pero hindi ako makapag-stay sa sa bahay. Isang araw kahapon hindi ako umalis. Nasusuffocate ako. Kailangan ko mag-exercise in one day. Kahit na 1 oras o 2 oras lang, okay na yun. Kasi kapag hindi ako lumabas, magkakaroon ako ulit ng sakit. Nako, daming tao ngayon. Kahapon holiday, hindi nag-open tong groceryhan na to. Ngayon lang nag-open. Ayan. Tingin tayo kung ano mabibili natin sa sa loob kung may on sale ba. Puno na yung refrigerator ko tsaka yung mga cabinet ko. Nag-stock na ako ng medyo marami-rami.
tingin tayo ng mga mura. Ang dami kong nabiling manok nung isang araw kasi inosel nila 5 piraso 30 lang na hita. Malalaking hita yun. Grabe. Yan. 30 lang mga 2 kilo na yun, no? O 2 kilo, 5 piraso. Lalaki kasi. Ganito kalaki sa na mahaba sa kamay ko. Nako. Kaya tiba-tiba ako kapag ganyan nag-uusel, bumili ako ng 10 piraso. Ayun, 60 lang. Ang dami, ganito kalalaki, na malaman pa. Ito, payat pa to, Yung nabili ko, ang lalaki, ang tataba pa. Tingnan ko ngayon kung on sale pa or hindi. Pero mayroon pa ako doon, mga hita ng manok. Tingin tayo doon. Tara, doon tayo sa grocery. Tapos uwi tayo. Maglakad-lakad tayo dyan sa loob. Hindi tayo pwedeng mag-stand only in one place. Diyan tayo sa loob. Tara. Unang tinapay, may bikirihan dyan kasi ang sarap. Parang masarap. Gutom na ako Mag-aadugo ako ngayon kahapon. Nag-hot pot style ako Ngayon hindi ko alam kung anong luluto ko. Adobo. Mag-adobo ako ng hita ng manok. Ang dami kong adobo Kaya ang dami kong adobo. Ang daming hita ng manok sa bahay. Hindi tayo kung ano mabibili. May spinach pa ako na nabili ko nung isang araw. Tingnan natin. Ayan. Watermelon, fruit spot. Apple. Masarap tong apple na bili ko ng isang araw. 29 per kilo. Mahal ngayon. Kala ko mura. May carrots pa ako sa bahay. Baka mamaya lutuin ko na yun. Baka mamaya tumubulit yung mga dahon. Napapabaya ako yung mga bili-bili ko minsan po. Katulad ng patatas. So, minsan tumutubo na yung mga dahon. Sayang lang. Bili ako ng bili. Ngayon, nakakalimutan kong lutuin. Hindi na kakain din sa bahay. Ayun. Nabubulok minsan o tumutubo yung dahon. Wala na yung malalaking kita. Wala na sold out na. Kaya wala na. Pati yung mga leg ng manok ko na rin. Wala nang on sale. Kaya sayang, sana bumili ako ng 5 or 4 na box. Nag-on sale pa naman ng araw na yun. Ay nako. Kaya bibili. May rice pa ako. Tayo sa tingnan yung maalak nila ang apat. Dami rito kasi manginginom pero yung mga manginginom dito sa loob ng bahay, hindi sa kali, bawal yun. Nakuhuliin sila ng pulis. Yung mga mga homeless lang ang nag-inuman pero nilalagay nila sa mineral water para hindi halata. Doon sila sa park nag-inuman. Pero yung mga social or hindi homeless, sa bahay yan. Nag-i-stock sila ng mga alak nila. Katulad ng asawa ko, dami niyang alak sa bahay. Halos mapuno na yung cabinet kasi bigay doon, bigay dito ng pamilya niya, sister niya, kaibigan niya. Puno na, hindi naman siya umiinom halos Tutungga lang, ganito kalit na baso sa kalahating taon. Ganito lang, ang dahil pa roon. Kaya kung minsan umuwi ako, pinamimigay ko.
Uwi na tayo. Daming tao. Sa lahat sa mall ngayon, wala sila sa labas kasi malamig at saka umuulan. Kaya yung mga tao, nagsisiksikan sa loob ng mall. Pero kapag may araw to, asahan mo pupunti ang tao sa loob ng mall. Andun sila sa labas, nagpapaaraw. Ayan, oh. Ayan, andito sila. Ayan. Gusto ko nga rin maglakad sa labas. Kaso nga lang, umuulan, umaambon. Buti nga waterproof tong jacket ko, wala na. Kanina nung pinakita ko sa inyo, basa na. Ngayon, natuyo pa agad. Ayan, tingnan niyo. KFC ng Czech Republic. Ayan dyan. Daming tao, labas. Tingnan natin yung matanda kung nandiyan pa. Ayan. Ayan, o. Tapos uwi tayo. Ayan, tumigil. Ay, bisikleta. Bawal sa yung bisikleta eh. Pag nakita niya yung masungit na guardia, palalayasin siya dyan. Yan. Lamig. Yun yung ilong ko, namumula sa lamig. Diyos ko po, nandiyan pa rin yung dalawang matanda, na yung homeless. Sinasabi ko sa inyo, nandiyan pa rin nakaupo. Kanina, lakas ng ulan. Nandiyan pa rin sila, yan, Ayan. Wala talaga sila matirahan, Kaso nga lang, naninigarilyo sila. Ay, nako. Ano ba yan? Tingnan natin. Ayan, i-secreto natin silang camera, i-video. Ayan, sila, nandiyan pa rin sila na ilayo-layo natin yung camera sa mukha ko. Laki-laki ng mukha ko, eh. Ayan. Nakaupo pa rin sila, Kanina, mga 10 minutes ago, ang lakas ng ulan. Grabe. Hindi pa rin sila umaalis. Nandiyan pa rin sila nakaupo. Silang dalang mag-asawa. Ayun pala, Ayan. Grabe naman yun, Lakas na mariwanan nung tatlong yun. Humihit-hit sa lakas ng amoy nila. Humihit-hit sila ng mariwana. Diyos ko po. Ayun, Ayan. Tara, doon tayo sa harapan nila. Ayun, nandun pa rin sila nakaupo. Grabe. Yung mga homeless. Ay, uwi na nga ako. Hindi ko sila mabantayan. Ayan. So ko silang kausapin, kaso nga lang, hindi ko naintindihan yung salita nila. Kaya, ay, nako. Kung may pera lang ako na malaki-laki, abutan ko sila. At bibigyan ko sila ng matitirahan. Dalawang matanda na kasi wala na matirahan, eh. Yan. Kung malaki-laki ang kita ko, naku, kahit na kwarto lang ibigay ko sa kanila, pwede na. Rentahan ko sila ng kwarto. Ayan. Marami namang rito, kwarto na maliit, mura. Ayan, uwi na nga tayo. At baka yung anak ko nagugutom na. Doon tayo sa bahay magkwentuhan ulit.